Meron o ba o wala? Kami pastor, walang mapaglagyan ng problema. Kaya ang sabi niya, wala akong mapaglagyan ng pag-iimbaka ng aking ani. Maganda yung problema niya. Walang mapaglagyan. Karamihan sa atin hindi makarelate kasi sa atin naman hindi mapaglalagyan naman tayo eh. Ang problema natin ay hindi paglalagyan. Ang problema natin ay ilalagay. Pero ginawa naman ang Panginoon, ginawa na niya. Kwento ito para malaman natin kapag talaga kailangan ko. Yung marami ng sakay, hindi alam mo ang isusunod. Sobrang dami ng dami, hindi alam. Ikot ng ikot dun sa aparador, sikot ng sikot kung anong isusunod. Pag kayo naman tayo, ang dami nyo kaya isusunod. Bago kayo namatay, gano'n kaya nyo isusunod. Karamihan na nang nililibin ko na dahil ako rin tagal ng pastor. Minsan na walang sapatos eh. Hindi na sila sapatos. Kinukuha ng mga anak at sayang daw. Susunod po. Pwede na kung wala na. Hindi ganyan. Ganun na yung pinwento ng Panginoon. Bakit exaggerate? Bakit hindi natin ito problema? Pero sabi niyo ito, ang nangyayari, may isang tao, walang mapaglagyan. Sabi niya, ganito ang aking gagawin. Kikibain ko yung aking mga imbakan, yung kanyang mga barns, yung kanyang mga pinaglalagyan. At pagkatapos sabi niya, magagawa ako ng mas malalaki pa. Kundi maganda yung kanyang plano, tama? Ang gagawin niya ay expansion. Dadamihan niya pa, lalamihan niya pa, yung kanyang imbakan, yung kanyang pinaglalagyan, para nga naman may mapaglagyan pa siya. Alam niyo, may isang biblical principle pagdating sa pagninegosyo, pagdating sa buhay, na maaaring mapulot mo lang sa mga talatang ito. Una, hindi ka naman sa Diyos. Kaya mo bang i-handle? Diba? Hindi ka na sasakit sa Diyos, hindi ka naman marunong mag-drive. O di ka naman gusto mo ng sasakyan, wala ka naman lisensya. Kulurong ka pa. Nung ako nag-pray na nanghingi na ako ng kotse sa Diyos, meron na akong lisensya, meron na din akong sticker sa kotse. Sabi ko, Lord! Yan ako! May lisensya, meron ng sticker. Wala ng kotse. Minsan, nanghihingi tayo, hindi naman tayo handa. Kaya sabi niya, yan, may binigay ang Panginoon Diyos sa akin. Lalakihan ko pa ng lalakihan. Palaki ng palaki ang kanyang negosyo, ang kanyang paglalagyan. At sinabi niya ganito ang aking gagawin, gigabayin ko, magtatayo ng higit na malaki, doon ko iimbang lahat ng aking ani at lahat ng mga mabuting bagay. Maganda naman yung plano niya. Pero yung expansion na minamahal ay pansamantala. Pangalawa yung tinatawag natin na kaligayahan. Hindi natin na po kayo nagpasalamat na po yung si Pastor at saka yung unang nagsalita po. Sabi ko mga kanya. It's a beautiful day. It's a beautiful day. Yung laging masaya, nakakita na kayo. Tingnan nyo nga yung katabi nyo kung mukhang masaya. Pagkakataon na yan. Kilatisip. Masaya. Kung sinagot ka ng jowa mo, para ka nasa cloud na, di ba? Wherever the rain goes. Masaya ka. Ganyan. Ay kapag ka nakita mo may kasamang iba, anong kanta mo? Happy at ilog. Ang inulot mo sa akin. Napakasakit na marinig na ayaw mo na sa akin. Kaya, napasin niyo ba? Nababasok. Sige po, Kap. Sige po. Salamat po, Kap. Bukas po, Kap. Opo. Opo, bukas po. Thank you po, Kap. Alaala, nung tayo'y mag-sweetheart pa, namamasyal pa sa luneta, nawalang pera. Karamihan ng kanta ng Pinoy, puro broken hearted. Kaya, famous na famous sa atin sa David Pomeranz, maybe the old song will bring back the old times.
yung kaligayahan daw, palaging pansamantala. Yung nakakita nyo ang saya-saya, lilipas din yun. Hindi nagtatagal ng kaligayahan. Alam nyo, sabi niya, para siya lumigaya, sabi niya, sasabihin niyo sa akin, kaluluwa, marami ka nang naipang pag-aari para sa mga darating na taon. Magpahinga ka, kumain ka, at uminom ka. Hindi! Magtatravel tayo, pupunta tayo ng Bali, pupunta tayo ng Singapore, ng Cambodia, Thailand, pupunta tayo ng saan yung gusto pumunta. Pupunta tayo ng Europa, pupunta tayo kung saan-saan kasi meron na tayo eh. At saka ang lakad ng may pera, iba na. Nakita kayo yung lakad ng walang pera. Ang tayo na lang. Tayo ng walang pera. Ang lakad ng walang pera, ganyan eh, normal eh, ganyan eh. Babagpakong-babak. Ababagalan ka pera na, ganyan na, talaga. Ganyan na. Okay na lang. Iba na iba ang lakad, wag may pera. Oo, medyo confident. Pante, ganyan. Mapapansin niyo sa mga kapitbahay niya pag nagkakapera. Naiiba ang lakad. Naiiba rin ang tingin. Iba na may pera na. Kaya pansin-pansin ko yung mga tao may pera eh, tingnan niyo katabi niya. Ganyan, sabi niya, kaluluwa ko, marami ka nang naipon. Ikaw naman ay nagpagod ka, nagtanim ka na, naghanap buhay ka na, nagtyaga ka na, nagnegosyo ka na. Sabi niya, ganito ang gagawin mo ngayon. Sabi niya, magpahinga ka, kumain ka, magsaya ka. Akala niyo ba kung tatagal yun? Yun nga yung magsamantala. Oh, alam niyo ang maganda? Alin ang maganda? Busog o gutom? Sino ang gusto ng pastor? Mas maganda yung busog. Nasa kanan kamay. Anong gamay? Ay, sino ang sabi, mas maganda yung gutom pastor? Nagaya ko nga, hindi pa kami na. Ay, kumain na pala. Ay, sino mas maganda yung gutom? Alam niyo yung busog saan papunta? Sino ang pinakamaraming reklamo? Gutom. Yung busog. Busog ko. Alam niyo mas maraming namamatay dahil sa busog. Pero yung gutom ay slim lang. Nawawalan ng kolesterol, nagbababa ang BP. Tingnan niyo, mas healthy yung mga tama lang ba? Tingnan niyo mga nasa probinsya, yung lolo ko, inabot ng 80 plus. Kinakain lang na, puro talbos, ganyan, McDonald's, Jollibee. Pero diba, healthy yung mga katawan. Pero ang iniisip ng mga tao kasi, kung medyo kailangan ng Okay. talaga, Sige po. mantikaan lang yung ating mga bibig pa. Sige, po ma'am. Ipaliwanag natin. Medyo, Sige po. parang masama ang loob natin. Thank you Kung po. yung kinain natin, walang mantika. At parang sinabi natin, nabihirap na tayo. Bakit? Talbos. Anyayahan ko kayo sa Singapore. Pag pumunta kayo doon, ang pinakamagagandang pagkain ng mga tao, dahon-dahon. Salad. Puro ganun ang gustong kainin ng maraming mga tao karamihan. So, kapag ka nagkaroon na, gusto niya, maging masaya. Sino dito ang ayaw na maging masaya? Taas ang kanang kamay. Ganaya. Abang naalala ko pa, Pastor Mislos, nangangalala ko sa Romblon, ganun yung tanong ko, sino sa inyo dito ang ayaw maging masaya? Abang, naiisip ko, biglang nagtaas ang kamay. Abang! Ay dahil hindi ko naman napaganda, hindi ko alam kung anong sasabihin ko, ano susunod. Dahil natural naman, karamihan ng mga tao, gusto mo kanila maging masaya. Sino ba ayaw maging masaya? Sino ba? Sino? Sino? Kaya ka nagpo-boyfriend para masaya eh. Kaya ka nag-asawa para masaya. Kaya ka nag-anak para masaya. Kaya ka nagpagawa ng bahay para masaya. Kaya ka bumili ng tricycle para masaya. Kaya ka nag-ipon para makabili ng jeep para masaya. Kaya ka bumili ng chinelas para masaya. Kaya ka kumakain para masaya. Tama? Akalain mo sa Romblon, sabi niya, nagtanong ako, sino ang ayaw maging masaya? Ay may umasa ka nga ako! At hindi ko alam kung ano sasabihin. Hanggang lumapunta sa akin yung tagal-tagal sabi niya, Pastor, pasensya na yan. Yan ay pag-iwa. Kaya pala ayaw maging masaya. So akala ng tao, akala niya, ay
basta ang goal sa buhay, maging masaya, yun na ang importante. Kaya di ba naiwas ng away, iiwasan yung mga tao kasi gusto niya, saya lang, happy-happy lang tayo. Pero alam niyo ba, lahat yun pansamantala. Alam niyo ba sa Bible, inuulat ang pinakamayaman ng tao, pangalan niya si Solomon. Sobrang yaman niya, alam niyo, ginawa niya napaka-nimagin to, ganyan. Ginawa niya doon napaka-common ng silver. Yung mga silverware, ginawa niya napaka-simple lang. Basahin niyo lang ha. Kaya niyo basahin, nakikita niyo ito? Kita niyo po? Ako na lang po ang babasa. Alam-alam ko sa inyo kung kayo maging masaya. Ano ang minasa ng aking mata ay hindi ko pinagkain. Hindi ko pinigil ang aking puso sa anumang kagalakan sapagkat nagagalak ang aking puso dahil sa lahat kong gawain at ito ang aking bahagi na mula sa lahat kong gawain. Ano ang sabi niya? Lahat ng gusto kong kagalakan hindi ko pinigilan. Anong taba-taba? Asap-pak? Anong puyat-puyat? Walang tumba? Anong sip-sip-sip-sip? Pak-pak? Ang sabi niya. Anong tug-tug-tug-tug? Hindi talagang yakap lang ako. Hindi ka pinigilan. Nakakita na kayo ng ganyan. Habang pinipigil, lang ang gigigil. Nakita na kayo ng ganyan. Yung alam ng high blood siya, high blood ng mga ba? Yung alam ng masama sa kanyang mapuyat pa rin. Yung alam ng masama sa kanyang sugar, sige pa rin siya ng chocolate. Yung alam ng toxic na yung relationship, yung babae na yung lalaki na hindi niya mahiwanayan. Yung bang, sige ng sige. Nakita na kayo ng ganyan. Bakit dito ako masaya, di ba? Sige. Ganyan minsan yung mga bata, kahit anong pigil ng magulang, huwag mong paksalan ng si Takondo! Wala kang ginagawa sa dahil na mahal ko! Namamatay ako! Ikaw mamamatay ako! Mamamatay ako! Hindi kahit anong pigil, paano hindi kayo nakatapos ng pag-aaral? Talagang mamamatay ka. Sa gutom. Hindi kayo nakilig sa magulang. Nakakita na ba kayo na nasa ospital, namatay dahil hindi sila nagkatuluyan? Yan ang reseta, namatay. Bakit daw? Hindi nagkatuluyan. Wala namamatay na hindi nagkatuluyan. Hindi ganon. Sinubukan niya daw lahat. Hindi daw, masaya na siya kasi sinubukan niya lahat di ba? Hindi siya nagpapigil. Ganyan. Pero nung siya ay may tumanda-tanda na, sabi niya ganito, sa kayo'y ipinagdaling ko ang buhay, sapagkat ang gawa na ginawa sa ilalim ng araw, ay teka lang, tingnan niyo ito, ako ay Tagalog, purong Tagalog. Alam niyo kayo dati mga kababayan ko kasi ako ay taga-Quezon, taga-Lopez Quezon. Dati isang probinsya tayo. Lepes Quezon po siya. Ay, Quezon ito, ano ito eh? Quezon at Aurora, magkasama lang dati. Oo, isang gabi. Iba ito sa Tagalog, iba ito. Sinubukan niya daw. Kababayan pala yun. Testing niya lahat. Nakaya lahat. Lahat ng kaligayahan at katuwaan ay nasubukan niya. Di sabi mo sana, wow, sana all. Happy na siya. Ganun ang sabi niya. Hindi ko nakita. Ang gawa na ginawa Andun sa sa ilalim ng araw ay mapangkaw. Sino dito ang Tagalog? Kasama ng kamay. Yung Tagalog ano ba? Sino dito hindi Tagalog? Kasama ng kamay. Sino dito ang ayaw ng kasama ng kamay? Parang hindi. Sa Tagalog, iba yung malungkot. Sa lungkot malungkot. Sa sadyang malungkot. Sa mapanglaw. Yung mapanglaw ay may halo ng parang ano eh. Natulong na yung lahat. Sinubukan daw niya lahat, pero ang lahat ay naging mapanglaw sa kanya sapagkat ang lahat ay nadawa ng lusyon. Sinubukan ang lahat, akala niya ang buhay tungkol sa kasaganaan, sa kasayahan. Lahat ay walang kabuluhan at nauuwi saan? Nauuwi sa mga. Makinig ko kayo maigil. Ako kasi, ang kakilala ng pinakamayayamang mga tao. Yung mga kasama ko dito, kami sila itong mayayaman mo yan. Pwede yung mga ba? Pero alam niyo mo, ang buhay kapag meron ka na, ang sasabihin mo, yan lang pala. Yung akala mo, yun na yung makakapulfill sa'yo, kaya mga away ka, magpupuyat ka, gawin mo lahat, isasakripisyo mo, ang pamilya mo, pati ang kalusugan mo, tapos pag meron ka na yan lang pala.
Ilang araw lang. O, nung nagkaroon kayo ng pangarap nyo na gadget, ilang araw kayo masaya? Mga isa, dalawa. Nung may bago na naman, malungkot ka na naman kasi wala ka na naman. Yun daw buhay, nauuwi lang din sa wala. Naalala niyo yung Titanic, di ba? Pamilyar kayo dyan. Eh, napakarami din. Alam nyo, sa US, sa Europe, meron sila tinatawag na plain boneyard. Plain boneyard. Karoon yung mga executive plane, mga ginagamit na after a while, ganyan. Ganyan lang din ang ano. Yung dating cellphone na gusto mo, later on, i-trading mo yan. Yung dating damit na gusto mo, later on, ayaw mo na din suotin. Yung mga bagay na akala mo, ang saya-saya mo dati, later on, ayaw mo nang pansinin o pakialaman. Lahat dyan ay nauuwi din sa mga. Minsan, nagaganda ng bahay. Pero magkakaaway ng kayo sa loob ng bahay. Wala din. Halimbawa, sa sarap ng pagkain, pero sa harap ng mesa kung kayo nagaway-away, wala din. Eh, nakapag-asawa ka na natin kaganda, ang mukha, kasama naman ang ugali, wala din. Nakakuha ka nga, nakabili ka nga ng maganda sa sabihan ng minamanayo mo. Sige naman ang busina mo, talaga napakainit ang ulo mo, nag-roll-bridge ka lagi, dun sa mga kasama sa kalsada, wala din. Sige ka buluta tayo para pumuti ka, tuminis ang iyong balat. Pero mag-aspang naman ang iyong ugali, wala din. Lahat daw ang minamahal na uuwi sa ulo. Kilala niyo ito? Kilala niyo? King of Pop. Alam niyo, nakita ko yung vlog niya isang araw. Nakita niyo siguro ito, YouTube niyo lang o Facebook. Nag-shopping siya. Doon sa isang antique shop, alam na nakita mo yun? Nag-shopping siya. Tapos ano ang presyo doon sa antique shop? 300,000, 500,000. Sabi niya, how much is this? Well, this one is $500,000. Okay, I'll take that. Give me two. This one, how much? $300,000. Okay, I'll take that. Oh, this one is good for me. How much is this? $400,000. US dollars. Hanggang napalagay niya mga minamahal sa $4 million. Hindi na niya pinagtitignan daily. So, parang sa atin, successful siya, di ba? Kasi nagdidilian ng mga tao kapag kanariyan siya, sikat siya, tapos mayaman pa siya. Alam niyo, may mga time na pinapa-close ang Disneyland kasi sa sobrang dami ng tao, hindi na siya makapaglaro. Ikaw-close ang buong Disneyland para lang sa kanya, siya ay maglalaro. Pero sa palagay niyo, masaya siya? Siya, yun ang gusto natin eh. Yung tayo lang sa Disneyland, yung ganun tayo mayaman, kaya natin yung sarap. Yung pag nagsashopping tayo, hindi na natin itatanong kung magkano. Talagang sige lang, bayad, ganyan. Meron tayo eh. Kaya iisipin ka, pakinggan yung maigi, kasi magkakamali kayo sa buhay, pakinggan yung maigi. Sabihin niyo sa katabi niyo, pakinggan mo maigi. Pakinggan mo maigi. Pakinggan mo maigi. Noong 1970s, na nag-itsura na. Sikat naman na siya yung Jackson 5. Jackson 5 eh. Masaya na eh. Pero sabi ko, parang kailangan palitan ng aking kilay. Pinawala. Tapos sabi niya ng mga 90s, palitan ang chin. Ginawang broken chin. Pinahiwa yan. Pati buto. Para maklat. Tapos sabi niya, wala kailangan kong bumuti. Ayaw ko ng kulay ni Igan. Maputi, nagpasaksak na kumalo mo para maputi. Di masaya na siya. Sabi niya, hindi ako masaya. Sabi niya, alam niyo, palitan naman ang kanyang sex organ. Palitan. Patanggal yung buho niya pagkalalaki. Palitan ng iba. Kaya niya eh. May pera siya eh. Ganyan. Pagkatapos, pinapalitan niya yung kanyang jawbone. Pinapalitan niya. Alam yung mga tao nagpapalagay ng mga botox, ganyan. Dito at saka dito, pasaksak ng saksak. Alam niyo ba, hanggang isang araw, hindi na daw makatulog dahil sa sakit. Okay. Nung in-interview siya ng reporter, sabi niya, you must be very happy having all these things. Sabi niya, I have never been happy in my life. Kahit kailanman na hindi ako akala natin, kung meron ka na, kaya mong gawin yung gusto, may pera ka na, sikat ka na, popular ka na, yun ang masaya, tama? Pero lahat sila na naging masaya, pansamantala lang.
dahil hindi yun nagbibigay ng satisfaction kagaya ng kanta ng Rolling Stones. I can't get no satisfaction. Sabi ni St. Augustine, you have made us for yourself, O Lord, and our hearts are restless until they rest in you. Ito, ating mga puso hindi makapagpahinga hanggang hindi nakapagpapahinga sa Diyos. Yung ba meron ka na ng lahat, pero pagka wala yung Diyos, maraming kulang. Yan, nasutuman ang mga tao. Kaya sa katapusan, gusto kong ibahagi sa inyo ang pangalawang hinahanap ng mga tao. Yung hinahanap, una ay pansamantala. Ang pangalawang hinahanap ay wala po. Sino dito nagtatrabaho? Kasi nga naman, dito nagtatrabaho. Ay, ang kakapyan nagtatrabaho dito, di ba? Ano ginagawa mo? Kami po, nag-aarin ko natin trabaho nila. Alay. Di ang tawag natin sa nagtatrabaho, naghahanap. Buhay. Naghahanap. Buhay. Naghahanap. Buhay. Di araw-araw ay naghahanap. Buhay. Ay dahil naghahanap ay ng buhay, ano hinahanap? Buhay. Buhay! Naghahanap buhay nga eh. Naghahanap. Buhay. Nakahanap ng buhay, ano nangyari? Patay! Teka lang. Pag-usap muna tayo ng maigi. Hindi ba sabi ng araw-araw naghahanap? Buhay. Bakit mamatay? Hindi ba dapat araw-araw tayo masisipan na tayo? Pag gumigising tayo ng maaga, naghahanap tayo ng buhay, hindi ba tayo mga dapat tayo palaging buhay? At parang kayo, yung pinakain natin, yung ginigising natin, yung ginikita natin, hindi talaga siya ang walang buhay. Kasi kung gusto po sa mamatay tayo. Sabi niyo sa kanya, ganito. Yung mga kabasa basahin niyo. Ito sabi niya, ready, sa ito. Ready? Ngunit sinabi ng Diyos sa kaniya, Hangal, sa gabing ito ay babuin sa iyo ang iyong kaluluwa. At kanino kaya mapupunta ang iyong mga bagay na inihanda? Inihanda mo. Pagpamatay na kayo. Sabi ng Diyos, ganito. Pagkukunin na yung kaluluwa mo, saan mapupunta lahat ng pinagpaguran mo? Pamilya. Kanino? Sabi ng matatanda, bakit kaya mo bang lagyan yung sa alcohol? Sobra tayong makipag-away. Sobra tayong magpipil at magpipil ng kapwa natin tao para kumila tayo. Sobra natin pabayaan ang ating mga relasyon, ang ating mga asawa, ang ating mga anak para kumita tayo. Katapusan, kamamatay lang din pala natin at hindi natin nabigyan ng panahon ang ating mga asawa at ang mga anak. Nakatapusan, sino pa na ang gusto mong makasama kung mapupugtunan ang iyong hininga. Kung mamamatay na ipatatawag mo pa ba yung boss mo? Boss, malapit na ako mamatay. I-report ko lang ito. Para alam mo bago ako mamatay. Sino gusto niyong katabi kung tatalagang yun na? Yun na. Sino ang gusto niyong katabi? Asawa, anak, pamilya. Yung katrabaho niyo? Yung boss niyo? Sino? Pamilya. Yung pamilya mo, yung mahal mo, yung anak mo. Kahit may isang yakap pa sa huling pagkakataon. Huling halikan pa sa huling pagkakataon. Yakap ka ng mahigpit na parang hindi mo pakakataon. Sa dami ng ating pinagkakapalan ng pinaggagawa, napabayaan natin ang mga bagay na mas importante pala. Kailan nyo, kayong mga bata? Kailan nyo huling niyakap ang inyong mga nanay na wala tayong hinihingi? Kap, salamat po Kap sa wifi. Salamat sa free wifi. May gusto nyo pala. Wala ka? May pamilya. Importante ang tao. Kaya sabi ng Panginoon sa Sir, may free wifi dito sir. Buksan mo yung wifi niya. May free wifi si Kap dito. Ito. Yung wifi po. Free wifi for all. Ay, saan ka nalalagay niya? Pagkain dyan sa trabaho, wala ka ba? Ibang balot ka na lang sa kanya. Pagbukas ko kanina Kap, kanina nung dito kami. Hindi nakakonect. Yung gabi, pagbukas ko, lakas sabi ko. Yung sinabi mo sa Wala ka ba? kasi baka nang gawin ko na. Ano mo lang ang loob? Hindi napapasok dito nila. Masama ba yung mga sumagot kayo, masama ba yung mga Hindi. Hindi po. masama bang kumita? Hindi po. Masama bang trabaho? Hindi po. Masama bang medyo masiriso? Hindi po. Masama bang medyo kahit pa paano namamantikan ang ating mga labi? Masama ba? Hindi po. Sabi niyo sa kapatid mo, hindi
Hindi. Ang masama, ito na, makinig maigi. Ang masama, dahil gusto mong yumaman. Ang masama, dahil gusto mong mamantikaan. Ang masama, dahil gusto mong maka-abroad. Pakabili man lang ng kung ano. Ang masama, yung dahil na ikaw ay nagkaroon ng konting pera. Ang masama, dahil umaseso ng konting pera, nakalimutan mo ang nasa taas. Amen? Amen. Kung meron ka ng pera, pwede ko bang ipambayad yun sa langit? Lord! Magkano ba ang entrance fee sa langit? At ako yung magaling na tipon? Para ako ay mapapasok diyan sa langit. May ganun ba? Pwede mo bang ipambayad yung mga ginto mo sa langit? Pwede. Bakit? Ay yung langit ng ginto eh. Kaya hahanapin din natin ang Panginoon. Amen? Importante mo yan. Alam niyo ba, ang isa sa palaging nagkakos ng kamatayan sa Singapore, sino dito nakapunta na by the way sa Singapore? Yung nakapag-travel na doon. Mamaya, i-google nyo na lang, hindi pa kayo nakapunta. Siya ho ang pinakamahal na bansa ngayon sa buong mundo. Pinakamahal. Cost of living. Pinaka-developed din dito sa Asia. Alam niyo, ang isa sa pamunahing dahilan ng kamatayan doon, alam niyo, hindi. Hindi po. Suicide. Ah, Eh bakit? Ay meron na sila, mayaman na sila, may na sila, pero suicide. Kasi nga, kahit meron ka na, wala ka naman nasa itaas, wala din kwenta ang pera. Amen? amen. Kaya dapat, hinahanap din natin yung mga bagay na walang hanggan. Sabi ng Panginoon Jesus, yung pinaganda niya, gayon ang nagpapakayaman sa kanyang kanang, sa ganang kanyang sarili. Hindi siya mayaman sa Diyos. Sino dito ang gusto maging mayaman sa Diyos? Isang kamay. Di ba na pastor na ganda-ganda kami? Kami naman ay mayaman sa mas. Huwag niyo kong ikakaliya yun. Yan ang importante sapagkat yan ang Amen. Alam niyo, yung mga tao, by the way, ngayon, yung si Elon Musk ang pangalan niya. Na po ako masama yung pakiramdam ko, inom ako ng gamot. Opo, opo. Opo na. Salamat na ha. Ingat po, ingat. God bless po. Sa buwan at saka sa Mars. Alam niyo ba, yung unang-unang mga tao nakapunta sa buwan, pinictura ng Earth. Pinictura ng Earth. Yung unang-una, sila Neil Armstrong. Pinictura nila ng Earth, yung Apollo 11. Ito ang picture ng Earth. Yan po, medyo blur lang. Pero yan po ang kauna-unang picture ng Earth. Yan. Nakita nyo? Yan ang pinakauna-unang picture ng Earth. Nasaan mo yung bahay nyo? Kita nyo? Yung kotse nyo, kita nyo kung nasaan. Alam niyo, isa lang sa pinakakita daw doon sa picture ng Earth from outer space, yung Great Wall of China. Ganyan, yun lang. Yung mga habang wall na yun. Wall pa. Wall lang. Kaya pala yung kanta ng asin, dito sa mundo, ikaw ay tulog lang. Kaya wala kang dapat na ipagmayabang na ikaw ay mahal at maraming alam. Dahil at the end of the day, nagsisisip mo tayo sa sementeryo. Makipagbati mo kayo, magyakap na kayo. Alam mo, gusto ko sa probinsya yung nagbibigayan pa, hindi yung nagnanakawan. Kasi at the end of the day, kahit anong laki ng bahay mo, tagsi 6 feet lang tayo below the ground. Lahat tayo wala din. Ang importante, meron tayong Diyos. Amen? Amen. Ay buong importante mo yan. Kaya ang sabi ng Biblia, hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian. Para dun sa mga Bible students, yung mga pastor natin, mga layman, elders din, pag itinuloy niyo yung pagbabasa, ito ang conclusion ng binabasa natin. Sabi niya, gayon may, hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian. Sapagkat nakalulugod na mainam sa inyong Ama ang sa inyo'y ibigay ang kaharian. Ano daw po ang ating hanapin? Hanapin muna. Sabihin niyo sa katabi niyo, muna. Alam niyo sa Tagalog, ang ibig sabihin ng muna, muna, una, muna. Susunod na ang
Lahat. Dahil ang Diyos daw kalulugod. Alam niyo po, gusto ko kayo kausapin. Kahit hindi kayo kapananampalataya ngayong gabi, gusto ko rin mawawala ng Jesus. Gusto ng Diyos makarating tayong lahat sa langit. Amen? Amen. Gusto ng Diyos yan. Yan ang sabi ng Biblia eh. Ang kalulugod na mainam sa inyong ama sa inyo'y ibigay ang kaharian. Hindi mo para inapagtrabahuan, ibibigay mo ng Panginoong Diyos ang kaharian sa bawat isa sa atin. Ngayong gabi, gusto kong ikwento sa inyo ang isang lalaki. Wala na siya, di bale, sa susunod na pag-susunod na. Ang pinaka-importante, ang kaharian ng Diyos. The rest, idadagdag niya. Gusto kong tawagin ang ating mga kapatid dito. Si Brother June Lata. Alam niyo po, ito yung matagal namin kasama sa Singapore, nurse. Nag-for good na dito sa Pilipinas. Pero natutuwa ko na palagi namin kasama pagka may gano'n kami ginagawa. Siya po ay nurse. Maganda ko ang patutuo nito. Malaki ang kita sa Singapore. Pero importante kasama ang asawa, kasama ang mga anak. Amen? Yan ang importante. At kasama pa ang ating Panginoon Diyos. Ito na. Brother June, salamat.